Pebrero, matatapos na ang one-year ban para sa muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, kinukonsidera ng mga mambabatas ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating civil intelligence agent ni VP Sara at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay para posibleng basehan ng bagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. At makakausap natin ngayon live via Zoom si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang gabi, Congressman Tino, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Happy New Year po. Hi Nina, good evening. Happy New Year po. Maraming salamat sa paanyaya sa akin dito. Okay, Kong, sa tingin niyo ba ay sapat na ang testimonya ni Madriaga para maging basehan ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara? Ang posisyon namin sa Kamamakabayan ay aaralin pa natin ng mabuti yung affidavit ni Ginoong Madriaga at saka magdidesisyon kung matibay ito at sapat para idagdag pa doon sa impeachment complaint. Kung matatandaan natin, meron na naman tayong kompletong impeachment complaint, solid na yon, may matibay na batayan na. So if ever, pandagdag ito. Kumbaga, ngayon sir, ano ba yung nakikita nyo na maidadagdag doon sa nauna ng impeachment complaint na final? May mga bago ba na sinabi itong si Ramil Madriaga po? Well, ang isang posibleng maiugnay sa yung issue ng confidential funds, no? As you know, yung pinakalaman nung impeachment complaint laban kay Vice President Sara, of course, yung paggamit, no, yung maanumalyang paggamit sa 612.5 million na confidential funds, both sa DepEd at saka sa Office of the Vice President. Ngayon, sa affidavit ni Ginoong Madriaga, meron siyang binabanggit na pondo na pinapamahagi daw ng isang Colonel Lachica. No? At itong Colonel Lachica, siya ang head ng security ng Vice President. No? Nung panahon na meron pang hiwalay na Vice Presidential Security Group. No? At si Vice President din mismo at yung kanyang mga staff ang nagsabi na particular yung Special Disbursing Officer, yung opisyal na tinatakda ng COA rules na bukod sa Vice President, ito yung tanging dapat na may hawak ng confidential fund. Sabi nung SDO ni Vice President Sara, binigay daw niya yung buong confidential funds kay Colonel Lachica. No? So siya daw ang makakapagpaliwanag kung paano ginastos ang pondong ito. So ngayon, ito namang makakonect dahil si Madriaga sa kanyang affidavit may sinasabing mga pera na parang tinulungan niya si Madriaga, si Lachica na magpamahagi daw sa kung sino-sino. So yun ang dapat palalimin. At posible, sabi ko nga kailangan aralin pa, posibleng may ugnay at maaring if ever, maaring magpaliwanag, ganito ba talaga ang naging paggamit sa confidential funds. Pero again, aaralin pa nga ito. And Congressman, para lang sa kabatiran ng mga nanonood, paano ba yung, di ako familiar din partner di ba meron pang MR sa Supreme Court? Paano pag umabot na yung petsa na pwede na ulit mag-file ng impeachment, dapat ba hintayin muna natin yung resulta ng MR or pwede na kayong mag-file din kaagad? Again, isang question din niya na dapat aralin ng mga grupong nagpaplanong mag-refile at baging namin na mag-endorse o balak mag-endorse, no? Kung tama ka, meron pang pending motion for reconsideration sa Supreme Court at kung ma-resolve yon favorably para sa reconsideration, hindi na kailangan mag-refile. Tutuloy na dapat yung trial, impeachment trial sa Senado. No, pero kung umabot na yung first week of February 5, na sabi ng Supreme Court na pwede na muli mag-file ng bagong impeachment complaint, may implication ba kung mag-refile na ng February 5?
may implication ba ito dun sa, in other words, magiging moot na ba Opo. yung nakasalang pa na impeachment. So, kailangan ding aralin kung dapat bang hintayin muna o na ma-resolve ng Supreme Court or dapat bang magtuloy na ng isa pang impeachment complaint at magsimula ng, in other words, magsisimula ka ng isang bagong impeachment process. Okay. Wala na tayong masyadong oras pero gusto ko lang makuha ang inyong opinion kahit very quickly lang doon sa budget po natin na sinign ng Pangulo kung saan nag-veto siya no, ng magkano ba ito? 92 billion sa unprogrammed funds. Oo. Well, tinutulan natin sa kabuuan yung budget pero nadidismaya po tayo particular sa veto na ito dahil kasama sa mga binito ay 43.2 billion sa unprogrammed funds para sa personnel services requirements. Budget po ito na originally nasa proposal ng Malacanang, nasa NEP. Tapos nasa House version din, tinanggal lang ng BICAM at nilagay sa unprogrammed. No? Para makapagpasok ng mga dagdag na pork items Opo. sa program budget. So nilagay sa unprogrammed. Tapos ngayon tinanggal na ng tuluyan through the veto ng presidente. Ano po Sa itong pinto rito, sinasabi nyo? 10 billion para sa staffing requirements. Ibig sabihin kung mag-hire ang gobyerno ng bago, yung mga contractual na mga gustong tao. gawing regular. Okay? 32 billion para sa retirement benefits, particularly yung tinatawag na terminal leave benefits. No? So, dahil tinanggal na ang pera na ito, ano mangyayari ngayon? Di yung mga job order and contract of service, over 80,000 yan sa gobyerno, ay wala na naman silang pondo para maging regular. No? Tapos, paano yung terminal leave benefits? Sasabihin na naman, lack of available funds dahil kinaltas ang pondo. So kaya disbayado po tayo sa veto. Kung nag-veto man, in the first place, dapat hindi nilagay yan sa unprogrammed appropriations kasi nga, pera yan para sa personnel, dapat hindi ginagalaw yan. Okay. No? Alright. Ngayon vinito, wala nang katiyakan ang sweldo at benepisyo ng mga government employees. Okay. Maraming salamat, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Happy New Year pa rin po. Happy New Year. Thank you po.